Yan, good evening sa inyo lahat. Shout out sa lahat na Antimilang-ilang. Welcome sa aking vlog. Ayan, madami-dami yung aking hugasin. Anong papakat dito? Ayan, tigasin tayo ngayon. Tigasin! Marami-rami hugasan naman. Hugas tayo ng plato. Shoutout sa lahat ng Antimilang-ilang. Sa lahat sa kasali sa ating pa-challenge. Good luck kung sino natin sa ating manalo. Hugas muna natin mag Salamat sa lahat ng sumuporta sa aking vlog kanina at sa vlog. Salamat sa pa-challenge sa ating ilang at kapatid videos. Daming baso. Mga anak kong yung bunso. Pag ginamit niya na, panibago naman mamaya, bago na naman kukunin. Bakit nung nilagyan ng luto kanina natin? Lambot. Ano lang siya, parang plastic. Lambot niya Pero di ba basta siya mapunit? Shoutout kay Ate B at kay Ate Lali. Lahat ng team Antimilang-ilang. Malaking tinidor pang halo, serving spoon. Sarap-sarap. Babahan ko muna. Itong kutsara na to galing pa to kay Ma'am Carla. Ma'am Carla Nokum. Ito kasama yan siya? Isang set. Kasama pa tong kutsilyo, kutsara at tinidor. Tapos may malilit na
Sara. Tibay nito, ang tagal na to eh. Mga 13 years na sa akin to. Shoutout pala kay kapatid Maki. Magaling yung anak mo kapatid Maki. Pwede ka naman siguro humabol pa. Focus muna si kapatid Maki sa anak niyo, magkasakit daw kasi. Kapatid Alex Domingo, shout out. Ayan, mamaya mag-call ako sa'yo mamaya. Katapos ko mag-uubos. May paliwanag lang ako kapatid ano. Salamat natin ilang-ilang sa pag-aproba. Makatulungan natin si ano, kapatid Alex Domingo sa kanyang WH. Para mamonetize kasi ano, kapatid Alex Domingo. Malaki na pala kapatid Alex ang mga anak mo, no? Shoutout si Ate Sangjong. Kita kami sa live ni Mother. Pag-gising ko sa live si Mother, nagluluto. Yung pangalawang channel niya. Si Ma'am Cooking Vlog ba yun? Dami kutsara. Ito original to, dilaw. Yung kulay puti, ano yan, local lang yan eh. Malalim siya pero madali yan mabasag ito, matibay-tibay ito. Japan surplus yata ito nabili niya. Yan ang problema nito, yung kulay puti. Nagbabago yung kulay niya, yan o. Nagmamantya. Ayan. Yan si Commander, shoutout kay Commander. Sipag naman ang ano ngayon, tagahugas. Sana all. Anong nakain mo? Wala pa na. Kinita ko. Huwag kang kukontra. So, natin ka Matatadyakan ka ni Marbs. Yan pala si Marbs yung tinatadyakan. Yari ka yan. Mamaya ka lang. Mamaya ka lang. Wala si Seiko. Asa na cellphone ko dito? Baga naka-charge. Wala na singil ko sa iyo na.
Pariman natin ito mamaya. Pagkatapos ko hugas, upload. May ulam pa dito eh. Huwag ko na lang yung ano na yan. Bukas na mag-ano. Kasi ang daming kanin. Di yan na. Naglusal na lang yan ang ugaw. Kaldo daw bunga, almusal. Ang hirap po rin pugasan yung nilutoan ng biko. So, yan na matanggal yung ano, mancha. Yan na matanggal. Ayan, hirap na ito. Mabigat, madulas. Malaglag. Kailangan na narinig dito. Shoutout talaga natin Mingay, Kuya Jerry. Shoutout Kuya Jerry Umali. Hindi daw siya makapag-content. Hirapan daw siya mag-content sa ano. Hindi siya makapag-vlog ng Kuya Jerry Umali. Nabibisi sa kanyang tindahan. Ang kawali ang medyo ano, nababaran na to. That's right. Dikit sa ano yung ano. Tumigas oh. Sarap. Tigasin, tagahugas, tagasaing, tagaluto ng ulam. Ang bukas, tagalaba. Content tayo bukas pala. Ako magluluto bukas. Kukontent ng pag-adobo ng ano, sitaw. Ano tayo? Pasyamkok. Pasyamkok si Mal. Shoutout pala kay Tita Baby sa family ano, actividad. Ay, Tito Ambit, shoutout. Ay, puputayin ko rin yung puwitan nito, gayahin ko Tita. Umitim kasi ito nung sa Mindoro, kahoy lang ginagamit ko dun. Kahoy ba yung panggatong?
Nagbalot ako doon ng mga kahoy pang gatong. Puti na yung dito eh. Paboritong gamitin ng asawa ko itong ano na to. Kawali. Sabunan na natin. Karkilo. Tandaan tayo ni Commander. Meron pa yata sa ilalim. Hugasan to lahat? Ha? Hugasan to? Dami pa pala dito. Hugasin pa pala dito. Madami. Ginamit namin ito kanina pala usog sa lutuan din at ano. Tiplo ng loob nito. Hindi ito mapaputi eh, ganyan talaga ang kulay na yung pag nangitim na mawala yung pinaka ano niya, unang itim yung hindi na mapaputi yung puwitan niya. Dito na pala yung ano pamunas. Malansa ito ginamit namin pagpipindang isda, di ba pala nahugasan to? Nilagyan ng tahong at alumahan. Dami naman itong panggana. Dalawa lang ginamit namin, naging 4 na. Hindi tayo na ano, malaging putol yung camera dyan, pinaharap ko na lang para kita si Mibes. Para akong multo ka-vlog kahapon eh. Hindi tayo makaka-trending yan, putol eh. Putol yung ano. Tanggalin ko nga itong putol yung ulo. Sabi niya, ang galing naman ang vlogger. Are? Medyo babaan ko. Makita tayo ng buo. Wala tayong espasyo dito na ano. Dagan natin ito, malalansa ito eh. Sabon para mawala yung lansa ng isda. Shout out mga tatay na tigasin. Pag kaya naman natin tulungan asawa natin, tulungan natin. Kawawa naman sila. Kaya pag kinasal tayo, sabi ng pare, sa hirap at ginhawa tutulungan, di ba? At hindi pare, sinasabi din ng mga mayor yan, mga kakasal ng mga mayor. Mas mahirap ang nanay eh. Mas maraming trabaho ang nanay sa tatay. Sa paglalaba lang, hindi na ano eh, hindi mo mawari. Kaysa kukumpara yung trabaho mo sa ano, kung nag-opisina ka, ayahay ang trabaho, di ba? Computer lang. Kung contraction naman, pala lang ang hawak mo, palita lang kung ano, mason. Pag karpentero, martilyo lang pako. Yung nanay, labahan, hugasan, pagluluto, paglilinis ng bahay. Ayan, kung may malit pa, magpapadidi pa, dididi pa ang tatay. Diba? Ubos ang lakas ng nanay. Ayan. May challenge din ako sa inyo. Sinong malakas dumidi? Ang nanay o
Ay, ang tatay o ang anak. Di ba? Sa mga tatay dyan, malakas dumidi. Yung anak mo, 5 taon, di na nadidi. Yung tatay, hanggang tumanda, nadidi pa. Nadidi pa sa asawa. Ay, walang gatas, nadidi eh. Sabi kalukuhan ng mga tatay, di ba? Pinahula ko yun sa nung gwardiya ko. Hindi nila mahulaan eh. Pero yung anak, dito, mas matindi dumidi ang tatay. Kaya ang anak, 3 taon lang, di na nadidi, basta kumakain na eh. Malansa. Pamunas kasi ito eh. Malansa pa rin. Ito pala may sabon na bar. Mawala-wala. Pamunas ito pag linas ng isda. Nagkaganda sila labahan kanina pala, nakalimutan. Bal naman si Marbs. Ano natin itong pamunas. Tagal mo walang bula eh. Diba? Okay na. Sampayin natin dito. Bukas ano ito, ano yan? Unahin kong balnawan nito sa palanggaan. Dito ako maglalagay ng mga binalnawan. Pinapatulo muna bago ilagay dun sa ano. Lulo na, nadili pa eh. Naubusan ng lakas yung mga nanay eh. Tok yan. Malakas dumili ang tatay. Ito yung ano, kasama ng plang ano. Yung kapal nito, kasama ng kawali pagbili. Sa Mindoro ko ito binili. Okay na, wala nang amoy na maransa. May pinasok ako doon na ano, yung grocery yan. Ang ganda ng mga ano nila. Kapal ng ano ganito. Sa Divisoria wala akong masyado makita ng ano. Makakapal yung planggana. Wala siyang pangalan. Sarap. Ito sa Divisoria ko binili ito. Ano pa yan? Buntis pa lang yung asawa ko sa panganay ito. Itong may pangalan to na ano eh. 5-5 sa likod. Paghugas pa lang, di ba? Sa mga shout out sa mga nanay diyan. Daming trabaho sa bahay. Kawawa yung mga nanay na mga asawa na hindi tinutulugan ng asawa niya. Paghugas pa lang, sakit sa likod eh. Na-share ko yung ano, experience ko pa nung anak ko ha.
Elementary pa lang. Hindi ko na kwento yata kagabi. Kasi yung bahay na ano Tito Landy, yung amo ni mamang doktor, 3 eskalon. Unang pagtulog namin, dumating kami hapon na pag umaga, sabi ni mama sa akin, magwalis ka? Walis tambo ba? Fertile yung bahay. Sabi niya, magsimula ka sa 3rd floor, pababa. Hindi naman masyado malawak ang bahay, pero 3rd floor. Tama lang. May 3 kwarto kada floor. Tama lang ang sala. Hindi naman kalakihan ang sala. Ayun. 3rd floor ako simula. Pag 2nd floor, damdam ko na yung likod ko. Sabi ko, ang hirap pala yung trabaho ni mama dito. Diba, basta-basta kasi, ang kasambahay kasi, diba, mga kasambahay, all around. Pero ang Tito Irlandino, hindi siya maigpit ka, no? Kasi nagyaya yung mama ko doon. Sabi niya, hayaan mo yung mga gawain dyan, hindi importante yung bata. Malit pa yung si Budong. Hindi, may asawa na yata si Budong. Shoutout kay Budong. Ewan ko kung makilala pa ang pag makita na. Emil ang pangalan niya, Albaytar. Natapos ko, sabi ko, pagod naman mag-ano, walis, reklamo ko sa mama ko. Sabi niya, naramdaman mo yung trabaho ko dito. Araw-araw nagwawalis, hugas ng pinggan, tapos naglalaba pa. Hindi naman araw-araw maglalaba, yung pag-wawalis kasi, di ba? Araw-araw. Nagwawalis na sa bahay. Tingin ko pa sa lababo, marami pang hugasan. Sabi niya, kaya mo pa manghugas? Biniro pa ako ng mama ko. Ang baka hugas naman si Ma. Siyempre, gusto kong tulungan yung mama ko ba? Hindi, biro maging katulong. 3,000 lang sahod ng mama ko noon. Ano pa yun? Ang year pa lang 2008. Tapos hugas. Sakit parang sa likod. Nakit na yung likod ko. Natutula. Sakit na yung likod ko Hirap ng trabaho ng mga nanay. Yung mga kasambahay dyan na walang pahinga, kawawa. Hindi man lang pinapahinga ng mga amo. Yung si Tito, sabi niya magpahinga ka. Hindi matatapos ang trabaho. Ang trabaho, andyan lang yan. Bukas mo naman balikan yun. Hindi matapos ngayon. Bukas. Napakabait na ni Tito Landy. Yung mga gamit namin, 3 kami. Yung ate ko tapos yung kapatid ko na namatay. Pagpasok sagot nila na Tita Bibi yung amo namin. Mga gamit, may bag na yan, kompleto notebook. Yung kapatid ko na yun, minsan andun pa kasama pa siya pag tagaysano pa yun namimili ng. Kasi kadalasan siyang sinasama ni mama kasi bunso eh. Pag bakasyon, paborito yun ng ko, Tita Bibi. Sabi niya, isama mo sila. Ako naman, nahihiram. Minsan di ako nakakasama sa mama ko. Sa ibang tuyuin ko ako sa ibang tuyain. Doon ako nagbabakasyon. Choy, sabi ko, lugi ako Doon, laging nasa mall paggabi. Pag andun ka makasama sa bakasyon doon, ayahay. Mapapasana all ka lang. Kahit may pagkain na sa bahay, lalabas pa sila. Nag-request yung mga anak, Ma, lalabas tayo kain, Dad. Ayan, kagano'n na si Tito Landy. Galante yung si Tito sa mga anak. Pati mga kaibigan ng anak, kasama. Ayahay. Yung token nila, 2,000 token lang. Panglaro lang namin. Bibigyan ako ng isang dakot ni Budong. Sabi niya, tara kuya, doon tayo, sama tayo, basketball, kung ano-anong games ba. Siyempre, alo naman si Miles kasi first time ko mga pasok sa mall. Pinapabantayan sa akin ni Tita Bibi yung si Budong kasi
Nagsusuot ng sapatos na may digulong. Ang hirap sundan. One time nga, nakabasag yun na mga plato. Hinawakan niya kasi yung mga lagay ng plato ba, mamahalin pa naman. Bayad tayo ng may kitang 10,000. Si tita. Baliwala sa kanilang pira eh. Minsan parang kasi matagal ako doon nagbabakasyon, minsan kalahating buwan, isang buwan. Sabi ko, hindi mo na ako mamaya sasama. Pag nakita ko nagsuot na si Budong ng yung sapatos na digulong, sabi ko, mahirapan ako mamaya sa sunod-sunod doon. Minsan nagdadahilan ako. Akit na ako sa taas niyan. Si may di ba sasama? Pag si mama hindi nasama talaga, ayaw niya. Sabi niya, may pagkain naman dito na lang ako kakain. Si mama pag hindi nila mapilit, pag ayaw kayo na lang lumabas. Pag gano'n yun si mama. Kahit mama, amo niya yung mga doktor na parang siya pa rin nasusunod sa mga desisyon niya. Hindi siya yung nagpapa-under sa amo. Pag mali, kukontrahin niya. Wala magagawa yung dito lang din. Bahala ka, Berdy. Kung anong tama sa'yo, bahala ka dyan kung anong gagawin mo. Nagnakontra si mama. Ganon yun sa mama. Right? Sabihin mo may amo. Para masiga pa sa amo eh. Paglaba yung katwiran. Diba? May katwiran naman tayo. May katwiran, may paglaban. Ano kong experience sa amo ni mama. Pero masaya pag sumasama sa mall. Pag araw-araw din pala, nakakaumay na rin. Kinakain namin ng food court doon. Ako malakas kumain, pabor na pabor. Anli ang sabaw. Masarap yung ulam ba. Si Budong, makakaunti lang Minsan, hindi ko na nauubos kasi yung kay Budong binibigay sa akin. Kaya kuya, hindi ko maubos sa'yo na to. Lalagay niya sa plato ko yung isang pork chop na ganyan kalaki, yung malapad. Ang sarap ng sabaw doon. Yung sa food court yun hindi sila kumakain sa mga Jollibee. Mga food court ba? Sarap ng mga pagkain sa food court sa Gaisano. Mga sikat din na restaurant sa food court. Mura lang pero sulit ng mga pagkain nila. Daming tinidor, Sara. Salat taging nag-amo ni mama, yun ang pinakadabis na amo niya. Ito Orlando yun. Hanggang ngayon, napasyal si mama doon. Gusto ko rin mapasyal doon pa Makawi. Hindi ko nakita si Tito, matanda na. Naragaan sila nakatira na. Hindi na sa Albay. Malapit sa bahay nila sa Albay, Cathedral Albay. Ibibida natin yung mga ganun, diba? Nagtulong sa amin yung amo ni mamang doktor kasi nung operahan yung yung dulo namin, doon tumira yung kwarto nung ate Nene, pinahiram mo na sa lulo ko. Second floor. Nahiya nga yung lolo ko kasi sabi niya, nakakaya naman. Kaya special ba tayo dito bahay ni Doc. Naka-isang kwarto siya. Pero maraming kwarto sa third floor. Kaso lang ayaw
Dito ulan din sa taas na sa 10th floor na sabi niya, mahirapan na si tatay umakyat. Kasi ano sa baba, wala mas parang may bodega doon. Second floor talaga. Hindi naman masyado nababa si may CR naman sa second floor. Paglabas ng kwarto CR sa gitna. Ganda rin ang bahay na yun, di makalaki yan pero maganda pa gawa. Parang ganun lang bahay nila Tatay Alex. Kung makakarating kayo sa bahay ng Tatay, ganun lang, kasimple lang ang bahay mo. Hindi naman nila tutulong bahay yun. Bahay pa nila daw na sa lula nila. Sa mama ni magulang pa ni Tito Landy. Pinag-anapan nila sa sa magulang. Ewan ko ngayon kung sino kasi may pabahay din sila ng sarili eh. Malaki ang bahay nila sa Daraga. Kung sino nakatira doon. May multo pa naman doon. Natatakot ako nung pag madilim na kasi yung mga kortina kahit walang hangin kusang gumagalaw eh. Hindi ko naman nararamdaman ng hangin, parang ginaganon mo yung kortina, hinahawi. Na wet lady daw kasi may puno ng tambis doon kumukuha yung tubig na inumin sa puno ng tambis, ang laking puno ng tambis. Ang sarap ng tambis doon pag umaga sa teres, tatambay ako doon, kakain ako tambis. Hindi na mawala ng bunga yun. Kaya sabi ng tito, kung may bantayan dyan, doktor yun, naniwala sa mga engkanto. Kasi hindi pinapabayaan yung tubig doon. Hindi nahihibas yung tubig doon. Ang laki ng bukal doon sa ilalim ng puno. Yung pala, yung ground floor, yung kapatid niya pala, si Tita Gayang nakasaano doon, yung panganay na lang babae, nakatira. Kaya pala, lang pala sa kanila, second floor, third floor. Ayun, si Tagay pala nakatira doon sa baba. Picture yun si Tagay. Matindi ang talang buhay nila nung araw. At sundalo yung niya, magulang. Yung papa nila, Tito Landy. Marami silang magkakapatid. Ang almusal nila doon, pinya. Kung lang duma, yung mga kain nila kasi sabi niya kahit sundalo nung araw, hindi kalaki ang sahod. Yung sahod sa pasweldo ng mga sundalo. Nag-aalmusal daw siya kasi malawak yung lupain ba, na daming dadala daw siya ng 3 pinya, almusal, pananghalian niya, puro pinya daw eh. Nanunugat nga daw yung niya, yung gilagid. Kasi paborito niya pinya, yun ang binabaon niya. Sabi niya, daming pinya doon sa amin. Daming punto. Maganda to, hindi kinakalawang. In-order ko ng sabaw sa TikTok ba? Nagaya ng niluluto. Ang sakit ng likod, nawawala na ng kusa. Kanina sumakit na. Wala ngayon, wala. Dadala na lang sa kwento eh. Dadala lang sa kwento. Wala na lang ng kusa yan eh. Tiisin mo lang. Namamanhid lang yan eh. Kaya yung mga nanay natin dyan, tatay, namamanhid na yung katawan nila sa katrabaho. Yung iba, kahit sobrang sakit na ng katawan eh, nagre-reklamo, di ba? Yung lolo namin, pag may pagkain ng araw, konti lang kinakain, mamaya patatapusin muna kami kumain, mamaya dudukot sa kaldero. Pagkatapos, pag may matira pa, mahuli ng lola ko, papaluin ng lola ko. Kanina kasi, kumakain, hindi mo pa ayaw na siguro mabitin yung mga apo niya kasi lumaki kami sa lolo-lola namin. Ganun yun, pag kumakain, kakaunti ang maglagay sa plato. Ang bilis pa umayaw. Tinitingnan lang kami mga apo, yun ang napapansin ko sa lolo ko, no? Papanoorin lang muna kami kumain.
Sasabihin yun, ay, ang dami-dami naman ng sinandok mo. Wala na ito mapaglagyan. Dito na sa ilalim ito. Tuluin ko lang muna. Ang mga tatay dyan, sasakripisyo. Yung ulam ng mga anak niya. Yung ulam niya, binibigay sa anak. Bago siya mag-ulam ng asin, tubig, asin. Toyo. Mahirap ang buhay. Yan, nasa bukid namin, alas walang bigas. Pag wala pang ani ng palay noon, wala talagang kabigas-bigas sa bukid. Puro kami duma. Hindi na kilala nung kapatid ko yung namatay. Hindi na kilala yung kanin eh. Naghahanap ng kamuti. Pinapakain siya ng tiyan namin kasi bagong kasal. Hindi na kilala yung kanin. Naghahanap ng kamuti. Dahil nagtatrabaho siya, bawi siya eh. Pero masarap ang pagkain. Magastos yun sa pagkain. Kaya walang naipon. Kaya gusto yung kainin. Kaya nga nagtatrabaho daw eh. Para oo naman, yung mga ma-experience natin. Masarap na pagkain. Nagtrabaho para kumain ng masarap eh. Kaso lang, okay, hanya binata pa siya eh. Pag nagkapamilya na kasi isang tatay, tipid na. Mga nanay. Ang dami kong hinugasan, kaya ang tagal naman ang vlog ko yun. Ang minuto kaya alam na abutin. Sana all ganyan lahat. Ay, si Ruby. Ati lang ilang. Tawa-tawa lang. Diba? Yung walang content, hindi ako mahugas dito. Mga anak ko, may turno naman sila eh. Content natin to kasi binigyan tayo ng content natin lang ilang. Yan, binibigyan na nga ng content, hindi pa ginagawa. Sa totoo lang, inano namin yung anak namin na magka-turno-turno ba sa gawa kasi pag lumaki silang walang alam sa trabaho, mahirap na. Punahan natin yung mga yung dingding na tiles. Mga tabingi yung pagka-tiles ni Papa eh. Sabi ko, dapat ako na lang nag-tiles nito eh. Naka-duty kasi ako ginawa to. Naka-duty ako. Guardia pa ako nun. Ano? Ayahay ka na eh. Wala kang hugasan. Oo, hindi naman ako mag-uubos eh. Sino? Tiso! Uy. Bukas siya maghugas. Pag wala akong content ngayon. Sana all. Ayan. Finish na po tayo sa paghuhugas. Ayan na po. Ayan o. Sana all. Nino Aquino. Ayan. Hanggang Kasi dito rin na. ako ka-engage. Ayan. Shout out sa lahat. Ayan. Maraming salamat. Mahaba naman yung vlog ni Miles. Bukas bombahan Oh, mo. bumba ko yung bukas. Kasi hindi ko binumban yung bike kasi Bernie Santo para hindi sila gumala. Ayan, ganda pa. Sabi ko bukas ko nila bumbahan pag bago mamalingke. Sabi ko agahan nila matulog para maaga sila magbike. Gigising sila alas 8, alas 9 kasi anong oras na natutulog alas 12 na. Shout out sa lahat ng kasali sa challenge natin lang ilang. Shout out sa lahat ng vlogger. Sa lahat ng viewers namin, sa mga tigasin masunurin, shout out. Kasama nga, ano ba sabihin mo? Shout out sa mga wala na ko masabi. Ayan, tigasin lang yan ngayon kaya may challenge. Pero kung walang tigasin niya na pa-challenge si Mami lang ilang, hindi yan maghugas dyan. Nanganga lang yan. May nakatorna na eh. Hindi sila matuto pag hindi natin na isahan na. Sipag na yun si Marv Stadjakero. Sana laging ganyan para siya nang gumagawa. Ano kasi swerte? Hindi sila natuto, pabor niya sa dalawa. Sabi niya, Papa, masipag ngayon mahugas ah.
Para matuto sila, hindi sila marunong magawa ng bahay. Ay, tinuturuan na siya ng asawa ko magluto. Eh, mga content niya, pinapaluto niya yung mga tatlong anak. Para matuto sila, Para may pang-content. Di ba, Para matuto rin sila magluto. Kaya turuan. balang araw, hindi lahat buhay yung magulang Para nila. Paano lang, magkaroon din sila ng di ba yung buhay lumaki ngayon? sila, marunong na magluto. Wither lang ang buhay eh. Di ba? Yung mga ano dyan, naiwanan na biglaan ng magulang. Pag hindi alam yung walang gawa, alam na gawain bahay, Kawawa problema na. Kawawa ka sila pagdating ng araw. Aasa silang bili ng bili. Kung anong wala silang pambili. Yan. Kawawa yung mga bata. Kasi mga nanay at tatay dyan, turuan natin yung mga anak natin magluto, maghugas. Yung anong gawain sa bahay. Kasi sila mapadpad, sila madayo, marunong sila sa gawain. Ayan, hanggang dito na lang. Payo lang ni Marbs at ni Inday Ruby, ang aking commander. Shout out! Uy! Bye-bye! Bye-bye! Ayan, maraming salamat. God bless you all. Bye-bye.